Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another full review na naman tayo. And this time, i-review na rin natin itong napakabangis na mid-range smartphone. Napakabangis na gaming mid-range smartphone na itong Nubia Neo 3 GT 5G. Maganda kaya ito for gaming. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, shoutout sa mga nakanood ng ating first impression and unboxing dito sa Nubia Neo 3 GT 5G. And this time, full review na natin itong device na to. And abangan nyo na lang po yung game test natin at game test natin sa mga iba't ibang games dito sa Nubia Neo 3 GT. So, ayun, marami ako na itong mga request na games. Tulad na lang solo leveling, Wuthering Waves. Ayan, i-game test natin itong mga to. So, stay tuned lang. Pero dito sa ating full review, titingnan lang natin kung sulit nga ba itong smartphone na to. Overall performance ng Nubia Neo 3 GT 5G. Magkano nga muna ba ang suggested retail price itong smartphone na to? So, meron lang siyang isang variant which is 12GB256. At ang SRP niya is 12,999 or almost 13,000 pesos na lang itong Nubia Neo 3 GT 5G. Pero nabili ko lang to sa 11,000 plus official store ni Nubia sa online. So, napakamura at kung interested din kayo, yung product link nandito mismo sa video natin, nasa buong video natin. Dito yan sa side na yan, i-click nyo na lang kung interested kayo bumili na itong Nubia Neo 3 GT 5G. At ano siya, available siya sa two colors. Meron tayong Interstellar Gray at itong Electro Yellow. So, kinuha ko itong Electro Yellow dahil napaka-astig na itong color na to. Napakaganda mga ka-J-Vlog. Tingnan nyo naman, no? Ayun. And yun nga pala, yung product link niya rin ay nasa description box. Check nyo na lang. Dalawa po yung product link natin na ipoprovide dito sa ating video. So, yun. Nung first impressions natin to, sobrang natuwa ako sa specs na itong smartphone na to. Pero nang ginamit na natin to, sobrang na-amaze ako sa kung ano mapoprovide na performance ng Nubia Neo 3 GT 5G. Na isang mid-range smartphone na makukuha nyo pa ng napakamura sa online. At yun, dito sa ating full review, check natin kung sulit nga ba itong smartphone na to. And mga J-Vlog, next naman gusto i-share sa inyo yung mga gandang features na itong Nubia Neo 3 GT 5G. Unang-una, bungaran na natin sa display. Napakalaki ng display na ito, 6.8 inches. OLED display pa itong si Nubia Neo 3 GT 5G. And quick reminder lang po na ito lang po yung OLED. Akala ko rin sa 4G and 5G isa ka OLED sila. Hindi po, IPS LCD lang sila. At nung kinompare ko nga doon sa 5G, talagang makikita natin yung difference ng OLED versus sa IPS. So, ito lang po yung naka-OLED. Napaganda nung color accuracy and yung color reproduction ng display na itong Nubia Neo 3 GT 5G. Hindi lang yun, napakataas din ng nits of brightness niya. 120Hz refresh rate pa itong device na to. So, when it comes sa panonood ng movies, even pag naglalaro kayo, may enjoy nyo sa Nubia Neo 3 GT 5G. Yung OLED, malaking tulong din yan pag naglalaro kayo, yung sa enhancement ng games na nilalaro nyo. So, napaka-solid po maglaro. Dito sa Nubia Neo 3 GT 5G, meron pa siyang napagandang display na mapo-provide. Next na maganda dito is yung chipset niya. Very snappy. Yung chipset na ito, nakapag-try natin tayo ng mga few games dito bago ko ito giname test. The Unisoc 9100 is a 5G chipset. Ayan, sa mid-range segment, of course. And when it comes sa performance, napaka-snappy. Even pag nagano lang tayo, day-to-day task, wala akong napansin or na-experience na kabagalan dito sa smartphone na to. Walang delay of opening of apps. Even pag nag-scroll kayo, even pag nag-navigate kayo sa game, super snappy siya. At pag naglaro kayo, performance-wise, super solid. ML, I know, is a basic game lang naman yan. Pero, pag dito sa Nubia Neo 3, lalo na nakaka-experience kayo ng 120Hz refresh rate, sobrang solid, napakabilis. Sobrang solid and napakabilis ng chipset na itong smartphone na to. Naghahanap kayo ng isang smartphone or gaming smartphone ngayong 2025, magandang i-suggest itong Nubia Neo 3 GT 5G. To be honest, ngayon ko palang natatry yung Unisoc when it comes sa mid-range segment. Usually kasi, di ba, tinatry natin ang Unisoc chipset sa mga budget side yung Unisoc T-Series, di ba? So, magandang rin na experience natin ang Unisoc sa ganitong presyo, tapos hindi naman tayo binigo sa performance. Next, yung Ramatrom. Ramatrom is Ramatrom
very okay dito sa Nubia Neo 3 GT 5G, lalo na yung RAM. 12 GB RAM na po ang mo-offer nitong smartphone na to. So when it comes sa mid-range segment, malaking tulong na talaga ang merong malaking RAM sa ganitong price segment. Kaya hindi kayo maibitin sa RAM dito sa smartphone na to. Tapos extended pa ang RAM niya. Quick reminder lang po, ang extended RAM ay malaking tulong lang yan pag kayo sa multitasking. Pag gaming talaga, more on focus natin is yung physical RAM itself, yung mismong hardware po mga J-Vlog. So yun, 12 GB of RAM. Meron naman siyang plenty of storage and RAM dito sa device na to. Next sa camera, camera wise, maganda rin naman ang mapoprovide ng Nubia Neo 3 GT 5G. Ano siya eh, ang ganda nung color reproduction din nung kanyang camera. Pero, ito maganda yung photo samples niya. Pero when it comes sa video camera, medyo ano tayo dyan, medyo skeptical tayo sa video cam nitong smartphone na to. Even though nagpo-provide siya ng 4K video recording, hindi ko nagustuhan yung overall video quality ng Nubia Neo 3 GT 5G. Siguro dun sa audio, yung audio niya parang tunog lata eh. Magbibigay naman ako ng video samples na later on dito sa ating video. Pero yun, video camera wise, hindi maganda, pero camera, taking photos, okay na okay. Very vibrant at maganda yung color accuracy niya. Yun nga lang, the sad thing dito is, I know it's a gaming smartphone. Usually rin talaga mga devices sa gaming side, lalo sa ganitong presyo, di sila focus sa camera. More on chipset, more on gaming side talaga sila. Kaya siguro understandable din na sa video camera nito hindi maganda, pero maganda na yung binawi nila sa photo. Ito lang siguro nakakalungkot din na part. Secondary camera is a depth sensor. So kung lalagyan na sana ito ng secondary camera, I hope macro lens or telephoto, even telephoto lens siguro sana mas maganda. To be honest, the depth sensor, I think it's very useless na secondary camera. Hindi nga yung camera, kaya nga tinawag na sensor, di ba? So hindi siya mismong lente na pwede nating magamit. Pero ang maganda naman dito sa Nubia Neo 3 GT 5G is even though wala siyang telephoto lens na hiwalay na camera lens, pwede po tayo gumamit ng telephoto mode dito sa smartphone na ito. Yan naman yung maganda dito sa Nubia Neo 3 GT 5G. Next, yung speakers. Sobrang solid ng speakers na ito. Napakalakas. Dual steer speakers. Isang speaker dito sa baba at isang speaker dito sa earpiece. So, bibigyan kayo nito ng immersive sound. At maganda yung overall speakers na ito pag naglalaro kayo or nanonood ng movies. Next mga ka-J-Vlog, when it comes sa kanyang design, of course, design din ang more on nagpo-focus ng Nubia dito. Tignan nyo naman, since itong smartphone na to ay mecha design, nakafocus talaga siya sa mga may hilig sa games. So, very futuristic in design, and of course, meron siyang RGB lighting. So, yung RGB lighting ay pwede rin natin niya magamit hindi lang throughout the game. Pwede natin siya magamit pag notification. So, may notification kasi ako kaya nagbi-blink siya. Napakaganda, no? Na umiilaw yung likod niya. So, for notification and even pag naglalaro kayo, ay magagamit niyo yung RGB lighting ng Nubia Neo 3 GT 5G. Next, of course, ito yung pinaka-favorite part ko is yung shoulder trigger button. Napaka-helpful yan sa mga gamers out there dyan, lalo na sa mga naglalaro ng COD, Far Cry 84, PUBG Mobile. Maganda tong extra button na to, or big help itong extra button na to para hindi kayo mahirapan maglaro ng mga shooting games. At ang pinaka-last, mga ka-J-Vlog, is of course the battery. Battery, napakalaki. 6K battery capacity. So, matagal malubat tong smartphone na to. Naglaro na rin ako dito ng ML, I think, 20 minutes or 15 minutes. Parang 2% lang nabawas. Parang mga ganun lang yung range eh. Sobrang tagal malubat dahil sa 6K battery. Hindi lang yon, kahit na meron siya malaking battery capacity, fast charging din siya. 80 watt fast charging rate. So, kahit na malubat itong smartphone na to, mabibilis lang siya ma-full charge. So, for example, naglaro kayo, pahinga muna, break time, charge nyo lang. O mga 1 hour, balik kayo 1 hour, full charge na automatic. Itong Nubia Neo 3 GT 5G nyo. So, yun mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan ko dito smartphone na to, kung bakit napakasulit niya sa ganitong price segment. At kung interested kayo, again, yung product link ay nandito lang po sa tabi natin sa video or nasa description box. Click nyo lang yan at i-add to cart nyo na itong Nubia Neo 3 GT 5G. So, explore natin yung design at build quality nitong Nubia Neo 3 GT 5G. So, ayan, tingnan nyo, umiilaw siya. Pwede siya for notification pala kasi
Yung una, akala ko for ano lang siya, for gaming. Pag inopen nyo yung game, doon lang mag-activate yung ganitong lighting, ano niya, o yung RGB lighting niya. Pero hindi po pala. Even pag may notification kayo, is pwede pong umilaw yung RGB lighting netong Nubia Neo 3 GT5G. So, ayan. Exit ko rin yung notification. At di na siya umiilaw. Okay? So, napakaganda nung design din netong smartphone na to. Sa mga gamers out there nga dyan, panigurado mo gustuhan nyo yung mecha design ng Nubia Neo 3 GT 5G. Meron siyang dual rear camera system. So, meron tayong main camera. Ayan. Tapos, ito yung flash niya. AI camera. Meron tayong number 3. Meron tayong number 3 dyan. At tignan nyo yung, ano niya, yung GT niya. Very low-key. Hindi siya ganun ka-visible. Pero pag tinitilt natin, nakikita yung GT na yan. So, Neo. Polycarbonate back at may texture yung kanyang back. Pag ano yan, kinikis-kis yung ganyan tumutunog, medyo nangingilaw sa ganyan. Pero okay naman yung texture niya, syempre sa mga ibang consumers. At sa frame niya is matte finish tayo dito. Mas maganda of course yung build quality na itong Nubia Neo 3 GT 5G compared sa Nubia Neo 3 5G and sa 4G. Sa right side, marami tayong ganap. So, when it comes sa power button niya, kita nyo naman hindi siya lubog. So, meaning, in-display fingerprint scanner siya at meron tayong volume rocker dito. Mas maganda yung ano neto, yung pressure sensitive siya trigger button niya compare sa 5G. So, dito kasi is hollow siya. Makakapanyo talaga yung trigger button niya. Compare sa 5G kasi and sa 4G na ano, straight lang. Wala tayong makikita dong ano. Hindi nyo talaga siya makakapa. Talagang ano lang siya, logo lang na ganyan. Video sample, rear camera of the Nubia Neo 3 GT5G. So, ang pinakamax na res niya is 4K res, pero up to 30 FPS. Even itong Full HD 1080p na gamit natin is up to 30 FPS lang yung support niya. So, ayan siya. Maganda naman na meron siyang support sa 4K, pero wala siyang support sa 60 FPS. Yun yung nakakalungkot na part dito sa Nubia Neo 3 5G GT. So video sample, rear camera, front facing camera of the Nubia Neo 3 GT. So pinakamax sa res is Full HD 1080p at 30 FPS. So yun yung ano niya, quality niya. So wala siyang support sa any 60 FPS and rear camera lang support ng 4K video recording. Ayan siya. Tapos sa taas is nandito yung microphone niya. Left side wala tayong makikita. Sa baba naman ng smartphone is yung speakers, Type-C, microphone, and yung SIM tray. So dual steer speakers itong si Nubia Neo 3 GT5G. Isang speaker dito sa baba at isang speaker sa earpiece. At pag inopen natin itong smartphone na to, ayan, bubungad sa atin yung napakalaking display niya and of course yung very gorgeous na AMOLED display. So, proven na nga po na yung 5G na Nubia Neo 3 5G is IPS lang po yan. Napakalayo nung display niya pag itatabi mo dito sa GT na naka-OLED po. Siyempre, 120Hz screen refresh rate. At ito na yung mga test nating games. So, stay tuned lang. Meron tayong Wuthering Waves. Ayan. Marami kasi nag-request na ito. Tsaka yung solo leveling. Tatry rin natin yan. So when it comes sa kanyang display, sobrang solid, napakaganda. Tapos ito pala yung free case niya. Hindi siya si Maring jelly case, si Maring hard case siya. Makikita nyo pa naman yung kanyang back cover, yung gorgeous niyang color. Pero ano lang to, temporary case lang to. Pangit na protection to kasi tignan nyo, naka-open.
yung gilid niya. Kaya pag nahulog yung ganyan, there's a possibility magka-dent itong Nubia nyo. Kaya bilan nyo to ng magandang-gandang case or mag-invest kayo sa magagandang case. So, next naman is, yun nga, marami ring interest sa game space ng Nubia Neo. Tatry natin, i-explore din natin. Ayan yung game space niya. Napakaganda nga talaga ng game space niya. So, ito yung game space ng Nubia Neo 3 GT. Same lang naman dun sa 4G and sa 5G. Meron din kayo ditong character, personalized character niya, no? Pwede niya dress up. Ganda, oh. Diba? So, ito yung personal character. Kaya anak kasi ito, kaya babae. Pero nandito na lahat yung games nyo. And yun nga pala, para ma-activate yung shoulder trigger button, throughout the game nyo po siya ma-activate. So, swipe lang kayo dito sa upper right pag nasa game. Tapos, i-customize nyo na yung trigger button nyo dyan. At ito yung niya, iba't ibang settings ng game space sa Nubia Neo 3 GT. So, yan, meron tayong mga achievement, network settings, pwede screen settings, pwede nyo lock yung brightness para hindi siya nag-auto-dim. Ayan, para walang tumawag. Mas okay yan, di ba? Anti-miss touch. Ito yung LED na sinasabi ko nyo na pag inactivate nyo sa game is mag-activate po yung ilaw ng inyong Nubia. So, try natin. Ayan, meron tayong flashing. Tapos, color yellow. Meron tayong strobe. Stigo. Meron tayong steady lighting. Ayan. So, very, napaganda rin namang feature ng Nubia. Next, explore natin yung camera app ng Nubia Neo 3 GT 5G. So, ito maganda dito sa smartphone na to is ang dami nyo pwedeng magawa sa camera na itong device na to. Ito, real talk maganda yung camera quality niya pag nag-take kayo ng photos. Pero for me, when it comes sa video quality, medyo crappy yung kanyang video quality. Even though meron siya 4K res, hindi maganda kahit nga sa Full HD 1080p pa lang eh. So, lalo-lalo na yung mic. Hindi ganun kaganda yung mic quality niya pag nagtitake kayo ng video. Pero when it comes sa camera quality, maganda po, mapoprovide din ang Nubia Neo 3 GT 5G. Ayan, malinaw din siya. Diba? Linaw, oh. So, bibigay ko na lang yung photo samples yan. And, explore natin. Maganda rin dito, meron siyang telephoto lens. Ayan, telephoto, 81mm. Pwede pa tayo mag-zoom hanggang 10 times. Pag sa 27, ayan, siya, nagte-telephoto siya. Nag-switch siya pag zinuzoom nyo. Wala lang siyang ultra-wide camera system. So, meron tayong flash, HDR, AI, filters, at meron tayong aspect ratio, timer. Ayan, yung mga iba't ibang settings niya pa. So, ito maganda to, auto sky enhancement. Pag nag-take kayo ng photo or subject or view na merong, syempre, kita yung sky, papa-enhance siya pa yung sky. Magiging, pa siya, parang yung tawag doon, yung magiging blue pa yung sky. Sobrang ganda niyan. Magbibigay rin ako ng photo samples niyan later on. Ayan yung mga iba't ibang settings, intelligent beauty, scan QR code. Siyempre, pwede tayo maglagay ng watermark. Very simple. Tapos meron tayong sport mode, pro mode, and camera family. So, ito, pwede na siyang mismong gumawa ng nang ipopost sa Instagram or Facebook. So, very very helpful. Meron tayong night mode for low light shot and of course portrait mode for background blur. Sa front-facing camera naman, ayan, same lang naman, meron tayong HDR, flash, and filters. Video naman sa front is hanggang 1080p, 30fps lang. Pero sa rear is 4K at 30 siya. Pero meron din siyang video anti-shake na very helpful yan pag nagva-vlog kayo tapos hindi siya umaalog. Pero yun nga, hindi ko gusto yung overall video quality na itong Nubia Neo 3 GT. Sa front-facing camera naman, syempre ito yung pinaka-importante sa atin, yung beauty mode. And meron tayong portrait mode for background blur. At hindi pwede yung night shot niya sa front-facing camera. So yun na mga J-Vlog ang camera app ng Nubia Neo 3 GT. Very simple lang naman. So next naman is test natin yung biometrics ng Nubia Neo 3 GT. At since ito ay merong in-display fingerprint scanner, so start tayo. Ayan. So, mabilis din naman ang fingerprint scanner ng Nubia Neo 3 GT. At lumalabas naman dyan yung kung saan kayo mag-i-scan. Ayan.
Pero try natin nung wala. Ayan, off natin. Try natin. Kailangan talaga nandun para mabilis. So, okay naman. Fast and accurate naman yung fingerprint scanner ng Nubia Neo 3 GT. Next is face unlock. Face unlock, ang bilis din. Oh. Kaklik ko pa lang, open na. So, biometrics na itong smartphone na to, very outstanding. Napakabilis. And very accurate. So, ano tayo? Speaker test tayo dito sa Nubia Neo 3 GT 5G. So, mag-play tayo ng vlog ko sa YouTube. Let's go. Let's speak. Ano yun? Mic. Nakatodo na yung volume. So yung speaker niya nandito, isang speaker dito at isang speaker sa earpiece. By CMP Gadgets. So third floor lang. No, of course, yung price update ngayong April 2025. Let's go. Tayo sa Kenya Telecom. So when it comes sa speakers ng Nubia Neo 3 GT, maganda siya ha, in fairness. When it comes sa bass quality, buong-buo yung sound and malakas din yung speaker niya. Kaya as for a mid-range smartphone, kasi consider to as a mid-range smartphone, di ba? As above 10,000 pesos. One lowest na nga. Sa score ko dito, speaker niya is nasa perfect 10. Magandang gamitin to for gaming at pag nanonood kayo ng movies. Yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, maganda bang i-purchase itong Nubia Neo 3 GT 5G? The quick answer niya mga ka-J-Vlog, yes. Sobrang sulit na itong smartphone na to. Ang SRP niya nga is 13,000 pesos pero makukuha natin ito sa online. Lalo na pag sale for as low as 11,000 pesos makuha nyo siguro to. Nakuha ko kasi ito ng 11,500 I think Itong Nubia Neo 3 GT 5G. So super mura at sa ganitong presyo nakakatuwa ang performance itong device na to. 5G na nga, snappy pa chipset, okay for gaming, marami siyang specs dito na focus sa gaming like shoulder trigger button, RGB lighting, mecha design, and yung kanyang game space, napakaganda mga J-Vlog. So, ma-optimize palaro yung paglalaro nyo dito sa smartphone na to. Ito siguro yung na-experience kong game space na maganda, yung sa Nubia. Kaya, kung interested kayo dito sa device na to, matik, maganda pong i-recommend itong smartphone na to. Lalo na pag bibili nyo to sa online, super mura lang. Kaya, i-click nyo na po yung link sa description box or dito lang sa ating tabi ng video. Add to cart nyo na yan. Habang mura pa ang Nubia Neo 3 GT 5G, consider nyo na itong bilhin dahil ito po ay maganda pong i-recommend para sa inyo kung naghanap kayo ng isang napakalupit na gaming smartphone sa ganito.